Hindi ka pwede magpatutuwa sa Panginoon kung wala kang pinagdaanan. Yung mga pinagdadaanan natin, yun yung nagiging kwento natin sa ating buhay. At hindi natin may tatago yung katotohanan na ginawa ng Diyos sa ating buhay hanggang hindi tayo nakakaranas sa mga hirap, sa mga pag-uusig, sa mga sakit, mga kapatid, pinagdadaanan natin. Kasi mga kapatid, praise God, mahal tayo ng Diyos. Praise God, at hindi nais ng Panginoon, mga kapatid, na mapahamak at mawala ka sa gawain ng ating Panginoon. Yung pin na yan, mayroong purpose. Praise God. Yung sakit, yung hirap, yung hapdi na pinagdadaanan mo, mayroon yan layunin ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Samahan niyo ako mga kapatid dito po sa Hebrew chapter 10 verse 23. Nasabi dito mga kapatid na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sa pagkatapat ang nangako. Let us hold fast the provision of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay tumayo manalangin. Tingin natin sa ating bishop ang manalangin para sa salita ng Diyos. Nakita namin Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat Ama, sapagkat sa mga oras ito, pinabulay-bulay namin ang iyong mga salita sa aming mga buhay. O alam namin lahat ng aming nakikita ng aming mga mata, maging na mga hindi o Diyos. Alam namin lahat ito ay pagpapak ng galing sa iyo, Panginoon. Kaya nga sa araw nito, Diyos, kami po ay muli tinataas ka po namin, Panginoon, sa aming mga buhay. At ay umagalod sa iyong mga salita na patuloy namin maririnig. Amen. Amen. Praise God, hallelujah. Faithful God. Tapat ang Diyos. Praise God, tapat ba ang Diyos? Kung tapat ang Diyos, bakit ganito yung buhay natin? Amen? Praise God. Minsan, narinig natin yan kay Gideon. Kilala niyo si Gideon? Hindi niyo kapitbahay niya. Praise God, si Gideon doon sa Aklatan Hukong, mga kapatid. Praise God. Kasi si Gideon, mga kapatid, ay 7 years sila pinahirapan ng mga Midianita at mga Amalekita, mga kapatid. At kapag sila ay nagtatanim, sinasalakay ng mga Amalekita, binubunot, sinisira yung kanilang mga pananim. Kaya dumating sa buhay ni Gideon na nawala na siya ng pag-asa sa Diyos, mga kapatid. At ganyan ang nagiging kwento ng ating mga kapatid kanina. Pero mabuti ang Diyos. Amen. Praise God. Minsan hinahayaan ka ng Diyos doon sa mahirap na sitwasyon. Hinahayaan ka ng Diyos na mabihag ka ng kaaway. Hinahayaan ng Diyos na matikman mo yung mundo bago mo ma-realize na, Lord, iba ka. Grabe ka. Matindi ka. Amen. Praise God. Doon mo lang ma-realize na, Lord, bakit mo ako hinayaan sa ganong buhay? Pagkatapos, ibabalik mo pala ako sa paglilingkod. Dapat pinatay mo na lang ako. Dapat inalis mo na ako, Panginoon. Kesa pinahirapan mo ako, halos magka-warak-warak na yung buhay ko, magkagutay-gutay na yung buhay ko, bago mo ako dadalhin ulit sa ganitong buhay. Nawala na ako ng respeto sa ibang mga tao. Kinalat ka na nila ang pangalan ko. Si Gideon, mga kapatid, dumating sa kanyang buhay na namuhi siya sa Diyos. Kung mayroon Diyos, bakit hinayaan kami sa ganitong sitwasyon? Kung mayroon Diyos, bakit ganito yung buhay namin? Kasi kapag nagigig si Gideon, mga kapatid, nagtatago siya. Kasi alam niya, mga kapatid, na yung mga kalaban sumasalakay
para kumpiskahin, kunin yung kanilang pagkain. Kaya sabi ni Gideon, ito na lang yung natitira pagkain. Kung bakit nandito ako nagtatago habang umigil. Minsan ang Panginoon nagpadala. Kasi yung hirap na pinagdaan nila, 7 years. Pero bakit hinayaan ng Diyos, mga kapatid, na mangyari yun? Kasi minsan sa buhay nila, tumalikod sila sa Diyos. Kaya, minsan, dumarating din sa buhay natin na naglilingkod tayo sa Panginoon tapos bigla tayo tumatalikod. Ibig sabihin, gumawa ang Diyos ng mabuti tapos bigla kang nakalimot. Amen? Praise God, pinagaling ka, pinagpala ka, tapos sa isang saglit, bigla mong nakakalimutan na mayroon Diyos na nagpagaling sa iyo. Na minsan, ang mga Israelita, mga kapatid, hindi nila na-realize, hindi nila naisip na iniligtas sila ng Panginoon doon sa lugar ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, patungo sa lupang pangako, iningatan sila ng Diyos. Habang sila ay naglalakad doon sa disyerto, ang Diyos, iniingatan sila. Mayroon ulap kapag araw. Mayroon pillar of night. Mayroon liwanag kapag gabi. Mayroon tubig. Ipinoprovide. Kaya mayroon tinatawag na rolling stone. Habang naglalakad sila, mayroon bato na sumusunod sa kanila. At yung bato na yan, kapag kinakausap ni Moises, lumalabas yung tubig. Lahat ng kanilang pangangailangan ipinoprovide ng ating Panginoon. Mga kapatid, kapag nangangailangan sila ng pagkain, nagpapaulan ng Panginoon ng mana galing sa langit. Pag umaga, namumulot sila. Kapag kailangan nila ng karne, nagpapaulan ang Diyos ng pugo. Pugo nga lang. Quick. Sino dito mahilig sa quick? Praise God. Hallelujah. Pero hindi pa rin sila nasisiyahan. Nandiyan pa rin. Ang hinahanap nila, yung lipstick. Meron din dito. So, ang hinahanap nila, yung pagkain doon sa ina. Pero hindi nila nakita yung iniligtas ng Panginoon. Sila mula doon sa kamay ni Paraon, sa bahay ng pagkaalipan. Na araw-araw sila pinahihirapan, araw-araw sila, mga kapatid, pinapagtatrabaho na wala naman halos kapalit. Hindi nila nakita yung ginawa ng Diyos. Ang nakikita nila, parang pinahihirapan sila. Ang nakikita nila, pinagkakaitan sila ng ating Panginoon. Kaya dumarating din minsan sa isang Kristyano, nawawalan ka na ng gana sa Panginoon. May mga pagkakataon, hinahanap mo yung sarili mo. Bisitahin ko kayong kaibigan ko at parang nauuhaw ako. Bisitahin ko kayong kaibigan ko, parang gusto kong tumigim ng Bernabé. Orsos. Mga kapatid. May mga pagkakataon na gano'n, hinahanap ng ating katawan. Pero kapag nahanap na natin, nakikita natin, mapait pala. Kasi sa dulo noon, may kamandag. Nakakamatay. Na doon mo na-realize na mapait pala ang buhay kapag wala si Kristo sa ating mga buhay. Without God, we can do nothing. Kapag ang Diyos wala sa atin, wala tayong magagawa. Pero salamat sa ating Panginoon, lumatag pa natin ang ating Panginoon, nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng kabuhay, ang ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon, dahil ikaw ay nandito, ikaw ay nandito, pinalakan ang Panginoon, dahil ang Diyos mabuti. Amen. Mabuti ang
Ilang beses siya nag-alinlangan. Kung ikaw ang talagang nagtalaga sa akin, patunayan mo. Nakita ni Gideon yung apoy lumabas mula sa bato at sinunog yung kanyang niluto. 3 times. Nag-alinlangan. Parang si Pedro. Yan isa sa buhay natin, parang gusto natin patunayan na ikaw pa talaga yan, Panginoon. Pero, ano kanina, 3 beses siyang, 3 yung kanyang pinasokang religion. Pag-apat na dito. Minsan 3 beses natin, pinatutunayan na ang Diyos kaya niyang gumawa. At dadalhin pa tayo dito. Ay, 3 beses, mga kapatid. Si Pedro, 3 beses na kinailangan ang Panginoon. 3 times. Mga kapatid, bago niya napatunayan na ang Diyos mo. Pwede na minsan, kinailan niya ang Panginoon. Hindi ko kilala yun. Mamatay man ako. Pwede na. E dumating sa buhay ni Pedro, nagpapainit na siya. Kasi pag lumalaya tayo sa Panginoon, mga kapatid, iba na yung apoy na pinagpapainitan natin. Di ba kapag lumalaya tayo sa Panginoon, nagpapainit tayo doon sa mga kabaret. Dito mainit. Yung katabi ko mainit. Praise God. Kasi nandun yung tukso eh. Mga kapatid. Pero, nare-realize natin sa bandang huli na ang hirap pala kapag walang Diyos. Magulo yung buhay ko, magulo yung pamilya ko eh. Palagi kami nag-aaway ng asawa ko. Walang kapayapaan. Kasi nga, mga kapatid, kapag lumalaya tayo sa Panginoon, yung diablo, palagi yan nanggugulo sa ating buhay. Palagi niya inaalis yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Kasi yung Espiritu Santo, mga kapatid, sabi doon sa 14:17 ng Romans, mga kapatid, na ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain, hindi ang pag-inom, kundi yung kagalakan ng Espiritu Santo. Hindi yung pagkain, hindi yung kaligayahan, hindi yung kasiyahan ng tao doon sa material na bagay. Makikita mo lang yung kagalakan sa puso mo galing sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kapag natanggap mo yung Espiritu ng Panginoon, wala ka nakahanapin pa. Satisfied ka na. Yung satisfaction, mararamdaman mo, mga kapatid, sa buhay mo. Kapag pumunta ka sa isang paboritong kinakainan mo, si Bishop, alam ko ang paborito niya. Sa Chowking. Tanungin niyo ako kung ano paborito ko. Rice. Masasabi kong satisfaction. Satisfied. Kaya nga, nakalagay doon, customer satisfaction. Masasabi mo, Lord, busog ako. Kapag nakilala mo ang Diyos, masasabi mo, salamat Lord, kilala mo. Kasi yung relihiyon, hindi naman yun ang magtatakip ng ating mga pangangailangan. Hindi yun ang magdadala para dalhin ka sa buhay na walang hanggan. Yung relihiyon, mga kapatid, kaya tinawag na relihiyon, religion, mga kapatid, ito ay parang pangunang lunas lang sa tao, pero hindi naman yun ang anong tawag doon, yung cure, lunas. Okay. Hindi yun. Yung relasyon mo kay Kristo, yun yung lunas. Kasi kadalasan yung relihiyon, nagmamaskara lang yung relihiyon natin. Nagmamaskara. Pag sinabi nagmamaskara, tinatakpan yung totoong mukha. Kasi kadalasan ng relihiyon natin ngayon, ang pinaghahandaan talaga nila, yung pesta. Di ba, ang tao masaya kapag malapit na ang pesta? Mga kapatid, amen? Masaya ang tao, lalo yung mga tatay, masaya. Lalo, pag may pista, may sabong. Ganyan lang mga tagadan may dito naman. Tapos nga yung mga tagadan may. Kaya yung mga tatay, mga sumungiri nung araw.
Ngayon, mga sabongero na sila kay Kristo. Praise God. Si Brother Don, magaling magtali. Meron na nakalagay na nakabalot na botot ng puting inabay siya. Anong ibig sabihin? Para manalo. Mga kapatid, galing sa kanyang kaibigan ang dolar niya. May kasamang orasyon. May libreta. Pero salamat sa ating Panginoon, mas makapangyarihan si Kristo sa atin. Kasi si Kristo, mga kapatid, wala nang iba na magbibigay ng satisfaction sa ating mga buhay. At ang sabi ni Pablo, mga kapatid, paghawakan. Praise God. Paghawakan natin. Praise God. Kasi dapat yung nangako. Ang sabi niya, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa o pagbuwag pag-alinlangan sapagkat dapat ang nangako. Ingatang matibay. Praise God. Parang kapag pumundo ka, dapat yung angkla mo nakakapit para hindi ka malastra. Siyempre kapag malakas yung alon, pwede kang malastra. Dapat yung angkla mo, matibay din siya. Matibay yung kinakapitan ng angkla. Mga kapatid. Kasi kapag hindi matibay, kapag lumakas yung agos, pwede kang malastra, pwede kang may alon. Yung ating pananampalataya, kailangan nakakapit kay Kristo. Kasi kapag hindi ito matibay, pwede itong hilahin, pwede itong dalhin, doon, ibalik, dayain, linlangin tayo ng kaaway. Kasi ang diablo, sabi doon sa ikalawang Pedro, mga kapatid, chapter 5 verse 8, para siyang leon na umaatungal, nag-aabang palagi. Ano mo ang diablo? Napaka-mandaraya. Kaya nga, sinabi ng ating Panginoon, mga kapatid, kasi mayroon nag-aabang palagi. Kaya nga binanggit niya doon sa chapter 10, mga kapatid, na ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Pero kung siya'y umurong, hindi ko siya kalulugdan. Binanggit din niya doon, huwag kalilimutan, huwag pababayaan sa chapter 10, verse 25, ang araw ng pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo't nalalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoon. So, dito nakasalalay yung ating kalakasan, dito nakasalalay yung paglago mo sa iyong pananampalataya. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na panlabas, sa mga bagay na mapandin lang, kasi yung bagay dito sa mundo, ginagamit ito ng kaaway para malinlang ka. Kaya sabi doon sa Colossus chapter 3, verse 1, kung kayo nga'y binuhay na maguli, nakasama ni Kristo, hanapin ninyo yung mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo. So hanapin ninyo, kung kayo'y muling binuhay, verse God, ipinanganak ka na muli. Mula sa makasalanang mundo, mula sa kadiliman patungo sa buhay. Mula sa kabuluhan ng mundo patungo sa buhay na walang hanggan. Binago ka na ng Panginoon. Hanapin mo yung kinaroroonan ni Kristo. Mga kapatid, paano natin nahanapin? Palagi tayong maging active sa gawain ng ating Panginoon. Palagi tayong pumunta sa church, bagamat minsan, pagod tayo. Araw-araw tayo nagtatrabaho, naghahanap buhay. Marami tayong mga pinagkakabalahan. Pero hindi yun ang makakapaghiwalay. Sabi nga doon sa 8:35 ng Romans, mga kapatid, hindi yun ang makakapaghiwalay. Yung kahubaran, yung gutom, yung taba, yung pag-uusig. Ang makakapaghiwalay lang, alam niyo. Tanong niyo bakit? Ano? Yung kasalanan. Yun yung makakapaghiwalay sa iyo kay Kristo. Yung kasalanan. Once na ikaw ay nag-commit ng kasalanan, maghihiwalay kayo ng Panginoon. Siyempre, hindi ka na
masisiyahan, maglingkod sa Panginoon kasi nakapag-commit ka na ng kasalanan. Pero once na binigyan mo palagi ng priority ang gawain ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon, walang makakapagpapay. Praise God, palagi na excited. Mga kapatid na dumalo sa gawain ng Diyos. Takin mo yung katabi mo, palagi ka ba excited? Amen. Praise God. Siya na excited na. Kumain. Walang relo dito, kaya wala kayo makikita. Mag-alas 12 pa lang. Okay, mga lala. Praise God. Hallelujah. So, mga kapatid, palagi natin kauhawan ang salita ng ating Panginoon. Kasi kapag uhaw ka, hindi mo namamalayan. Di ba kapag kasama mo yung mahal mo sa buhay, hindi mo namamalayan, nakakatatong kilometro na pala kayo. Di ba? Pero kapag kasama mo, kinaiinisan mo. 10 metro pala, naiinis ka na. Malayo naman. Mga kapatid, di ba mag-asawa kapag hindi na sila sabik, wala nang harmony, nagsisigawan na palagi yan. Akin na nga yung pinggan. Nasaan? Kasi sabi nga ng isang pastor, yung puso nila bingin na. Amen. Bingin na. Kaya nga nagsisigawan sila kasi bingin na. Pero kapag malapit, kapag yung mag-asawa, yung harmony nila napapanatili, napaggawa na. Ano yan lang? Kaunting salita lang naririnig. Yung pinggan. Bigyan mo nga ako ng, tipan mo nga ako, ang kape. Pero pag tipan mo ako, ano yun? Ng kape! Tingin mo! Hello? Nakakarinig si Brandon doon. Hindi ka naman naliligaw. Praise God. So, yun ang Diyos, mga kapatid. Kapag yung ating puso nang lalabig na sa Diyos, mga kapatid, kaya nga kahit anong sigaw ng preacher, tulog pa rin yung katabi mo. Amen? Kaya di ba? Kahit ano ulit pa. Inaantok. Kasi nga, bingi na yung puso niya. Pero kapag excited ka, bawat bigkas ni Pastor, inaabangan mo. Hindi mo inaalintana, mga kapatid. Hindi mo inaalintana yung pagod, hindi mo inaalintana, mga kapatid, yung hirap. Hindi mo inaalintana yung layo. Pero mo galing bayan yung Tatlong Maria? Saan yung Tatlong Maria? Sa Maria. First kaya. Nahirapan pa kayo dito? Hindi. Kasi kung nahirapan kayo, doon lang isa bayan magsimba. Kasi puso nila nandito. First kaya. Doon naman sa Bukana, ba't ayaw nyo doon? Kasi wala kaming Tatlong Maria doon. Mga kapatid, praise God. Hallelujah. 10 Maria lang yun nandoon. Napupuno ng grasya. Praise God. Hallelujah. So, yung Tatlong Maria dito, naging pagpapalay kay Pastor. Praise God. Kasi, ginagawa sa rin. Pero maalim na bundok. Galing bayan, dito. Pagpasok ng Bukana, pupunta dito, anim na bundok. Mga kapatid, wala pa naman kayo sa turun. Wala pa. Huwag naman mangyari. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Dahil sa pag-asa. Pinahawakan nila sa
Si Rylan galing sa Kalitan. Samantala daw sa Corbada, mayroon naman. Praise God. Alam mo, malabo yata yung paningin niya doon sa Corbada. Eh, hindi niya nakikita yun. Nakikita niya yung gagmay. Praise God. Alam mo, purihin ng Diyos, mahal po rin. Mabuti ang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Glory tayo sa ating Panginoon. Come on, church! Praise God, hallelujah. We need glorify the Lord. We need your power. We need your Holy Ghost right now. Hallelujah. Gusto ko kayong dalhin doon, mga kapatid. Praise God, Jesus, revival. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, church. Come on, come on. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Praise God, praise God.